Miss Catherine Bernardo, sa ganitong paraan sinagot ang ilan sa mga akusasyon, ilan sa mga kaganapan kay Miss Catherine Bernardo dahil nilabas na po ang ilan sa mga clips, no, para po dito sa magaganap na kanila pong ABS-CBN Christmas special, no, kung saan si Miss Catherine Bernardo po ang unang finiture at makikita natin na talagang may ganap po siya sa mga pagkakataong ito at pinag-uusapan din si Miss Catherine Bernardo dahil sa mga sunod-sunod ng mga awards at sunod-sunod ng mga ganap ni Miss Catherine na talagang pinag-uusapan online. Parang lahat ata ng lumalabas ngayon pag si Catherine Bernardo ay agad na nagtitrending. Una, nung siya po ay binigyan ng award bilang most influential, kung saan pinag-usapan po siya, sinasabi ng marami na Miss Catherine doesn't deserve to be an influential celebrities. Tapos nagbigyan po siya ng wax figure sa Madame Tussauds. Tapos ngayon, sinasabing hindi raw deserving ni Miss Catherine. So, ganun katindi yung mga sinasabi po ng ilang mga bashers, And sabi po dyan, kabilang si Catherine sa isa sa mga tumanggap ng Most Influential Celebrity Award ng 11th Edit Circle. Pero imbis na matuwa ang fan sa kanya, may mga pagkanega ang naging komento ng iba. Paano nga raw magiging isang influential samantalang laging safe ang mga post niya at never nagbigay ng stand sa mga controversial issue, particular na sa kanya pong naganap na investigasyon sa malalang korupsyon sa ating bansa. Ginagamit lang daw nito ang kanyang platform sa mga endorsement niya at nananatiling nasa safe side ang mga kaganapan sa ating bayan. Being a fan of Catherine for like decade, and this is the first time I will disagree with the award she received. Influential Jeanette didn't use her voice for what needed. You don't deserve it, Kat. Ayon isa-isa niyang fan sa ex. Sinabi nga niya na sa kanyang acceptance speech, salamat sa mga naniniwala at sana magtulungan tayong lahat para maging maganda ang kinabukasan ng Pilipinas. Hindi raw umaasa ang netizen na sasagot si Catherine sa backlash sa kanyang award dahil kilala nga naman ito bilang hindi pumapatol sa mga issue. Kaya ang rason kung bakit may gap sina Catherine at Alden Richards ay dahil pinapaasa niya raw ito. Sabi niya si Alden, ang kwento di umano'y ang akala raw ng ani Alden ay talagang nasa Canada sila. Totoo na daw na yung nag-shooting pa sila ng Hello Love Again, no, na parang meron ng something special going on between them. Pero pagbalik nga daw ng Pilipinas ay nag-iba na ang trato ni Miss Catherine towards Mr. Alden Richards. Pero alam niyo po ba, sa lahat ng mga aligasyon at sa lahat ng mga issue na ipinupukol ngayon kay Miss Catherine Bernardo, ito lang yung isinagot niya na talagang lalong ikinainis ng maraming mga netizen. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon na nanahimik siya sa kanyang TikTok account, this is gonna be the first time again, no, na siya po ay nag-post pero sinayawan niya lang yung mga bashers niya, no. At talagang alam niyo po ba na ilang oras pa lang yan, super duper millions na po ang inabot ng views na ito, ilang shares at ilang mga nag-repost ng kanyang video na ito. At makikita natin sa video na yon na kung saan medyo nagkalaman si Miss Catherine Bernardo. Yun ang usap-usapan niyo yun, parang sinasabi nila na nasa tamang tao na si Miss Catherine kasi parang bumalik na yung dati niyang glowing, no. Sinasabi nga ng ilan na pag nakikita daw si Catherine sa mga event, ang description po nila kay Catherine para daw may sariling ring light. Sabi nila na parang may oil yung katawan na sobrang kumikintab talaga siya. So ganun nga, no, kasi nakita na rin namin siya sa Laguna na nagpunta kami doon dahil nanood kami ng kanilang mall tour ni Mr. Alden Richards. Maganda talaga siya in person. Ano pa yun, hindi pa talaga yun total glam. Kumbaga parang pang mall lang talaga yung makeup niya that time, yung ayos niya. Naka-shorts lang siya, tapos naka-white t-shirt, pero ang ganda niya. Ang ganda niya at sobrang sexy. Ganun po namin siya nakita doon. At grabe yung kanyang aura that time. Pawis-pawis pa sila ni Alden Richards. At grabe rin, sobrang dami ng tao kasi sa labas po ng mall yun ginanap. So talagang napuno ng tao yun. Hanggang sa umalis siya, hindi talaga siya iniwan ng mga tao. Ganun mo makikita na ganun katindi yung influence si Miss Catherine. Lalo na ngayon, ang dami po mga nanggagalaite nang mabigyan nga ng wax figure si Miss Catherine, no? Sinabi niya naman na parang isa rin yan sa mga pinapangarap niya. Pati siya, talagang na-surpresa, no, dito po sa award na ito. Even yung mga friends po niya, si Miss Maha Salvador, talagang ipinost, no, sa kanilang mga IG account na sobrang proud na proud sila sa isang Catherine Bernardo. Dahil naabot niya po yung talagang parang isa yan sa mga masasabi nating biggest milestone ni Miss Catherine kasi once na nabigyan ka ng wax figure ng Madame Tussauds, which means isa ka sa pinaka talagang nagkaroon ng malaking impact sa industriya ng showbiz at sa iba pang mga industriya. Like for example po si Miss Pia Wurtzbach, si Miss Catriona Gray, 'di ba? Nasa po sila, nasa field po sila ng beauty contest, 'di ba? Yung mga Miss Universe.
Si Mr. Pacman naman, 'di ba? Itong si Manny Pacquiao sa sports, ng boxing sports. Tapos nabigyan din si Miss Lea Salonga bilang doon naman po sa industriya ng sa pagkanta. Ngayon si Miss Catherine Bernardo po yung isa sa mga kauna-unang nabigyan ng Madam Tussauds ng ganitong klase ng sa industriya ng kanyang tinatahak ngayon. Kaya naman mas lalo pong nanggigil yung mga bashers nang lumabas po yung mga balitang ito. Kung makikita po ninyo sunod-sunod at talagang spontaneously talagang makikita mo yung kanyang kasikatan, yung kanyang mga narating. Ganun po katindi yung mga awards na natatanggap niya. And sobrang grateful at sobrang thankful naman si Catherine sa lahat po ng mga ito. At makikita rin naman natin na kahit ano pong sabihin ng mga bashers towards her, is never po siyang pumatol, no? Talagang natawa na lang talaga yung mga supporters si Catherine kasi parang doon niya idinaan yung kanya pong parang pinapakita sa mga tao kung paano niya nagiging dead ma lang doon sa issue na ito. Kaya nga sabi si Miss Catherine daw ay tinaguri ang dead unbothered queen kasi sabi doon aliw na aliw nga daw di umano mga solid fans si Catherine Bernardo dahil after maging trending sa pagkakaroon ng actress ng wax figure Madam Tussauds Hong Kong ay sunod-sunod na ang ayuda nito sa social media. Nag-trending agad ang 15 seconds TikTok video ni Catherine kung saan may kitang sinasayaw nito ang The Fate of Ophelia ni Taylor Swift kasamang humataw ng actress ang kanyang makeup artist na si Owen Sarmiento at dalawa pa. Big deal sa mga faninikat ang bagong TikTok video niya dahil halos mag 10 months na nang huling paayudin nito sa nasabing social media platform. So yun po yung sinasabi nila, no. Akala ng iba na akala nga 2.3 million followers niya sa TikTok ay hindi na muli magpo-post ng video si Catherine. Dahil sa sobrang tagal nitong namahinga, actually very visible nga si Kat nitong Webes sa online world dahil sa bukod sa TikTok dance video ay spotted din ng actress sa isang malaking pharmacy summit na ginanap sa Marquis Events Place sa BGC Taguig City. Pinagkaguluhan at napawaw ang mga dumalong pharmacy sa event na yon dahil may pa-abs pa si Catherine na bumungad sa kanila. Labas nga kasi ang tiyan ni Catherine sa kanyang outfit samantalang sinasabing sikat na ngayon ang matatawag na The Unbothered Queen. Hanggang ngayon kasi marami pa rin ang nambabash sa kanya dahil sa sinasabing relasyon nila ni Mayor Alcala, pati ang patuloy na pananahimik niya sa mga isyong political at social relevant issue, pero dead ma lang talaga siya. Sa totoo lang, hindi talaga bet ni Kat ang makisawsaw sa mga issue, kaya wag na sana natin siyang kumpara pa sa ibang artista na matalak sa social media. So yun po yung ilan sa mga usap-usapan. Pero alam niyo po, kahit ano pong gawin ng mga bashers, no, kahit po sila po ay talagang gumawa ng tinatawag na hate campaign, hindi talaga nila kayang pabagsakin ng isang Catherine Bernardo. So ganun po yung ginagawa kasi ngayon sa SOCMED. So anyways, congratulations Miss Catherine for your success because deserve mo naman lahat yan. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.